Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan, nanay, tatay, lolo at lola. Naisip niyo na ba kung may mga senyales ang ating katawan na pilit nating binabaliwala? Mga senyales na tila bulong ng ating katawan, nagbabala sa atin ng isang bagay na mas malalim. Madalas sa ating pagtanda, sinasabi natin sa sarili na ganito talaga pag matanda na, ang paghina ng katawan, ang mga sakit-sakit, ang paglumot minsan. Pero paano kung ang ilan sa mga ito ay hindi lang simpleng bahagi ng pagtanda, kundi critical na babala na sinasabi ng ating mga doktor na dapat nating bigyan ng agarang pansin? Ang totoo po, marami sa atin ang nabibigla pagdating ng malubhang karamdaman dahil sa simula pa lang ay binaliwala na natin ang mga maliliit na senyales na ito. Tandaan, hindi lang para sa masamang balita ang pag-alam sa mga ito, kundi para magbigay sa atin ng pagkakataong kumilos at baguhin ang takbo ng ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 hindi inaasahang senyales mula sa ating katawan na binibigyang diin ng mga doktor na huwag balewalain, lalo na sa ating edad. Ang mga senyales na ito ay maaring maging susi sa mas mahaba at mas masayang buhay kung bibigyan natin ng tamang pansin. Kaya manatili po kayong nakatutok hanggang sa uli dahil may ibabahagi ako sa inyo na tiyak na magugulat kayo at makatatulong ng malaki. Simulan natin ang pagtuklas sa mga senyalis na ito. Ang una at madalas nating nababaliwala ay ang biglaan o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Hindi po ito yung sinasadyang pagpayat para maging sexy o dahil nagda-diet ka. Ang tinutukoy ko rito ay yung pagbaba ng timbang nang hindi mo sinasadya, nang hindi ka naman nagbabago ng iyong pagkain o ehersisyo at walang malino na dahilan. Madalas sinasabi natin, ay pumayat ako, buti naman, o nagpapayat ako nang hindi ko alam, siguro dahil sa stress. Akala natin magandang balita, pero ang totoo ito ay isa sa mga pinakamalaking pulang bandera na ibinibigay ng ating katawan, lalo na sa ating edad na 6 na po pataas. Maari itong senyales ng malubang sakit na hindi pa natin alam. Halimbawa, maaring ito ay indikasyon ng problema sa iyong thyroid na maaring masyadong aktibo o kaya naman senyales ng diabetes na hindi pa nakokontrol. Minsan, ito rin ay maaring kaugnay sa problema sa pagtunaw ng pagkain o sa sistema ng ating bituka na hindi na nakaka-absorb ng sapat na nutrisyon. Pero ang mas nakakabahala at dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang posibilidad na ito ay senyales ng mas malalang karamdaman tulad ng kansa. Hindi po sa pananapot, pero ang maagang pagtuklas ang susi sa mas matagumpay na paggaling. Kapag hindi sinasadya ang pagbaba ng timbang, lalo na kung bubaba ka ng higit sa 5% ng iyong timbang sa loob lamang ng 6 to 12 buwan, ito po ay dapat ipatingin agad sa doktor. Halimbawa, kung ikaw ay may timbang na 60 kilos at bigla kang naging 57 kilos nang walang ginagawa, ito ay dapat na agad bigyan ng atensyon. Naalala ko si Aling Nena, kapitbahay namin na mahilig mag-alaga ng halaman. Dati malusog siya tingnan, pero bigla na lang siyang pumayat nang hindi niya napapansin. Sa simula, akala niya ay dahil lang sa init ng panahon at sa pagod sa paghahalaman. Masaya pa nga siya dahil mas gumaan daw ang kanyang pakiramdam. Pero nang mapansin na kanyang mga anak na labis ng pagpayat niya at nawawalan na siya ng gana kumain, pinilit na nila siyang magpatingin sa doktor. Nalaman niyang may problema na pala sa kanyang tiyan na kailangan ng agalang gamutan. Buti na lang at naagapan. Ang payo ng mga doktor, huwag baliwalain ang anumang biglaang pagbabago sa timbang. Subukan ninyong subaybayan ang inyong timbang kada linggo. Maglagay ng simpleng tala-arawan o kumpol ng papel kung saan ninyo isusulat ang inyong timbang. Kung mapansin nyo na patuloy itong bumababa ng walang malino na dahilan, kumonsulta kagad. Mahalaga ang maagang pagtuklas. Hindi ito simpleng pagpayat, ito ay pagbabago sa buong sistema ng inyong katawan na nangangailangan ng agarang atensyon.
Tandaan, ang katawan natin ay nagbibigay ng mga mensahe. Kailangan lang nating matuto kung paano ito pakinggan at bigyang halaga. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang senyales. Ang matinding pagkapagod na hindi nawawala na tinatawag nating persistent, debilitating fatigue. Hindi po ito yung pagod ka lang dahil nagtrabaho ka sa hardin, naglinis ng bahay o nagbantay ng apo maghapon. Ito ay yung matinding pagkapagod na kahit nakatulog ka na ng sapat, kahit nakapahinga ka na ng buong magdamag, gigising ka pa ring pagod. Yung pakiramdam na parang walang enerhiya ang iyong katawan, na parang laging ubos ang baterya mo, at nahihirapan ka ng gawin ang mga simpleng gawain na dati ay madali lang, tulad ng paglakad papunta sa palengke o pagluluto ng pagkain. Maraming lolo at lola ang nagsasabi, matanda na kasi, ganyan talaga, mahina ng katawan. Pero hindi po laging ganon. Ang matinding pagkapagod na hindi nawawala ay maaring senyales ng maraming kondisyon. Maaari itong senyales ng anemia kung saan kulang ang iyong dugo sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa katawan. Maaari din itong senyales ng problema sa puso kung saan hindi na masyadong nagpupump ng dugo ang iyong puso ng sapat. Problema sa thyroid na maaaring sobrang bagal o sobrang bilis kumana. Diabetes na hindi nakokontrol kung saan hindi nakukuha ng cells mo ang sapat na enerhiya mula sa asukal. At minsan, ito rin ay maaring senyales ng depresyon na sa ating edad ay madalas na hindi napapansin. O kaya naman, simpleng kakulangan lang sa bitamina tulad ng vitamin D o vitamin B12. Mahalaga na maintindihan natin na hindi lahat ng pagkapagod ay dahil lang sa pagtanda. May mga sakit na ang pangunahing senyales ay ang matinding pagkapagod. Kilala ko si Mang Tonyo, isang retired na guro na mahilig magtanim ng gulay at prutas sa kanyang bakuran. Dati, buong araw siya sa hardin, puno ng sigla at enerhiya, pero bigla siyang nanghina at kahit maghapon siyang nakaupo lang, pagod na pagod pa rin siya. Ang akala niya, normal lang sa edad niya. Ipinagpaliban niya ang pagpapatingin dahil sa katamaran daw niya. Pero nang manghina na siya at halos hindi na makakilos, pinilit na siya ng kanyang pamilya na magpatingin sa doktor. Nalaman niyang may anemia siya at mababa ang hemoglobin. Matapos mabigyan ng tamang gamot at nutrisyon at pag-adjust ng kanyang diet, unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Hindi nagtagal, nakabalik siya sa pag-alaman, pero mas maengat na at hindi na inaararo ang kanyang sarili. Kaya po, kung nararanasan ninyo ang ganitong klase ng pagkapagod, yung tipong kahit anong paringan nyo ay hindi sapat at tila walang katapusan ng pagkaubos ng enerhiya, huwag ninyong ipagsawalang bahala. Subukan ninyong obserbahan ang inyong sarili. Gaano katindi ang pagkapagod? Gaano ito katagal nararamdaman? Naapektuhan ba nito ang inyong pang-araw-araw na gawain? Tulad ng paggawa ng gawaing bahay o pagbisita sa mga kamag-anak? Kung oo, panahon na para kumonsulta sa doktor. Maaring simpleng adjustment lang sa diet o may kulang lang sa bitamina, pero mas mabuting siguraduhin para maiwasan ang mas malaking problema. Mahalaga na may sapat tayong enerhiya para patuloy na maging aktibo at masaya sa ating mga paboritong gawain. At para makasama pa natin ang ating mga pamilya at kaibigan. Hindi po ba mas masarap ang buhay kung may sigla tayo sa paggawa ng gusto natin? Noong napag-usapan na natin ang pagbaba ng timbang at matinding pagkapagod, dumuko naman tayo sa isa pang mahalagang senyales na dapat nating bigyang pansin. Ito ang ikatlong senyales, ang hindi pangkaraniwang pamamaga ng paa at bukong-bukong na kadalasang kasama ng hirap sa palinga. Marami sa atin ang nakakaranas ng pamamaga ng paa, lalo na kapag matagal nakatayo, nakaupo o pagkatapos ng isang mahabang araw. Pero ang tinutukoy natin dito ay yung pamamaga na hindi normal, yung tipong kahit nakapahinga ka na ng matagal, kahit itinaas mo na ang iyong mga paa, ay namamaga pa rin ang iyong mga paa at bukong-bukong. At mas lalo itong dapat bigyang pansin kung sinasabayan pa ito ng hirap sa paghinga, lalo na kapag humihiga ka, o kapag gumagawa ka ng kaunting galaw na dati ay madali lang, tulad ng paglakad sa hagdan o pagpunta sa banyo. Ito ay hindi lamang simpleng pagod o pananakit ng buto at hindi rin ito normal na bahagi ng pagtanda. Ang pamamaga ng paa na tinatawag na edema
ay maring senyales ng problema sa puso. Halimbawa, sa kaso ng congestive heart failure, hindi na masyadong nagpupump ng dugo ang puso ng sapat, kaya naiipon ang likido sa lower extremities tulad ng mga paa at bukong-bukong. Maaari din itong senyales ng problema sa kidney na hindi na nakakapag-filter ng tamang likido mula sa katawan, o kaya naman problema sa atay o sa circulatory system kung saan mahina na ang daloy ng dugo. Kapag hirap ka pang huminga, lalo na ito ay mas seryosong babala ng puso o baga. Ang likido na naipon ay maring umakyat sa baga na nagiging sanhi ng hirap sa paghinga. Kung napansin mo na nagsisimula ng mamaga ang iyong mga paa sa paraang hindi mo maintindihan, at lalo na kung may kasamang hirap sa paghinga, huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Mahalaga ang agarang pagpapatingin sa doktor. Si Lola Remy, isang masayahing lola na mahilig magborda at magkwento sa kanyang mga apo, ay dumanas ng ganitong kondisyon. Dati, pagkapagod lang ang nararamdaman niya pagkatapos magborda ng matagal. Pero kalahunan, napansin niyang ang kanyang mga paa ay laging namamaga kahit umaga pa lang at hindi pa siya gaanong nakakakilos. Tapos, nahihirapan na rin siyang huminga kapag naglalakad sa bakuran para lang diligan ang kanyang mga halaman. Noong una, sinabi niya sa kanyang sarili na baka nga matanda na, pero buti na lang ay nagpatingin siya agad nang mapansin ng kanyang mga anak ang labis na pamamaga at hirap niya sa paghinga. Nalaman niyang mahina na pala ang pumping ability ng kanyang puso. Sa tulong ng gamot at pagbabago sa lifestyle, tulad ng pagbabawas ng asin sa pagkain at pag-iwas sa sobrang ligido, mas naging kontrolado ang kanyang kondisyon at bumalik ang kanyang sigla sa pagboborda at pagkukwento. Ang mga doktor ay madalas nagbibigay babala tungkol dito dahil madali itong baliwalain bilang pagod lang o mainit lang ang panahon. Pero kung ang pamangaga ay paulit-ulit at may kasama talagang hirap sa paghinga, ito ay kailangang tingnan agad ng propesyonal. Subukan ninyong itaas ang inyong mga paa kapag nakahiga at obserbahan kung bumababa ang pamamaga. Kung hindi o kung may kasama talagang hirap sa paghinga, pumunta agad sa pinakamalapit na health center o ospital. Tandaan, ang mabilis na pagkilos ay nagliligtas ng buhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ika-4 na senyales, ang bagong pananakit na hindi nawawala o lumalala, na tinatawag nating new or worsening persistent pain. Siyempre sa ating edad, normal na makaranas ng pananakit ng buto, rayuma o pananakit ng kasukasuan, lalo na kapag nababago ang panahon. Pero ang tinutukoy natin dito ay yung pananakit na bago, yung tipong hindi mo pa naranasan dati at bigla na lang sumulpot. O kaya naman, yung pananakit na matagal mo na naramdaman pero biglang lumala at hindi na kayang tiisin ng ordinaryong gamot. Halimbawa, matinding pananakit ng dibdib na lumalaganap sa braso o leeg, pananakit ng tiyan na hindi nawawala at lumalala, o matinding sakit ng ulo na iba sa dati mong nararanasan. Ang pananakit na hindi normal ay maaaring senyales ng iba't ibang kondisyon, mula sa simpleng muscle strain hanggang sa mas malubhang problema. Halimbawa, ang pananakit ng dibdib na hindi nawawala, lalo na kung may kasamang pagpapawis, hirap sa paghinga o pananakit sa braso at panga, ay maaaring senyales na natake sa puso. Ang matinding pananakit ng tiyan na lumalala ay maaaring senyales ng appendicitis, gallstones o iba pang problema sa internal organs. Samantala, ang matinding sakit ng ulo na iba sa dati mong nararanasan, lalo na kung may kasamang panlalabo ng paningin, pagkahilo o pagbabago sa pagsasalita, ay maaaring babala ng stroke o iba pang problema sa utak, lalo na kung ang pananakit ay nararamdaman sa dibdib, tiyan o ulo at ito ay malubha at hindi nawawala. Ito ay isang emergency na kailangan ng agarang medical na atensyon. Naalala ko si Mang Jose, isang masipag na magsasaka noon na laging may pananakit ng likod dahil sa kanyang trabaho. Pero isang araw, habang siya ay nagpapahinga, biglang sumakit ang kanyang dibdib at braso, iba sa dati niyang nararamdamang pananakit.
Akala niya rayuma lang o simpleng pananakit ng muscle dahil sa pagod. Pero buti na lang at dinala siya agad ng kanyang mga anak sa ospital nang makita nila na namumutla siya at nahihirapan huminga. Naagapan ng kanyang atake sa puso. Kung naghintay pa sila, maaaring huli na ang lahat. Kaya po, kung may nararanasan kayong bagong pananakit na hindi nawawala, lalo na kung ito ay napakaluba o may kasamang ibang senyales tulad ng pagpapawis, pagkahilo, pagsusuka o pagbabago sa kamalayan, huwag na kayo magdala ang isip. Huwag nating sabihin na katandaan lang ito o lampasan na lang. Ang mga ganitong senyales ay critical at kailangan ng agarang profesional na diagnosis. Kung may masakit sa inyo, subukan ninyong ilarawan sa isip nyo. Saan banda ang sakit? Gaano kasakit? Mula 1-10. Kailan nagsimula? Ano ang nagpapalala o nagpapagaan? Isulat ninyo ito at ibahagi sa doktor. Ang detalyadong impormasyon ay malaking tulong sa tamang diagnosis at mabilis na paggamot. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal. Ang inyong buhay ay mahalaga. At ngayon para sa huling mahalagang senyales na madalas ning nababaliwala sa ating edad. Narito ang ikalimang senyales, ang biglaan o malaking pagbabago sa memorya at pag-iisip o sudden or significant changes in memory and cognition. Normal po na paminsan-minsan ay makalimot ng pangalan, kung saan mo nilagay ang salamin o kung manong kinain mo kahapon. Ito ay bahagi ng natural na pagtanda at hindi dapat agad ikabahala. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung biglaan at malaking pagbabago, yung tipong nalilimutan mo na ang mga pangalan ng malapit na kapamilya o matalik na kaibigan, hindi mo na maalala ang daan pawi sa bahay ninyo kahit matagal ka nang nakatira doon. Nahihirapan kang magplano ng simpleng gawain, mag-solve ng problema o mag-concentrate ng matagal. Yung pakiramdam na parang nawawala ka sa sarili mo at hindi mo na maunawa ng mga simpleng pag-uusap. Ang ganitong uri ng pagbabago ay maaring senyalis ng mas malubhang kondisyon. Maari itong senyalis ng demensya, tulad ng Alzheimer's disease na isang progresibong sakit sa utak na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at pag-uugali. Maari din itong dulot ng stroke kung saan naharangan ang daloy ng dugo sa isang bahagi ng utak. Minsan, maari din itong sanhi ng kakulangan sa bitamina tulad ng vitamin B12 o thyroid problem, impeksyon sa utak o urinary tract infection na madalas hindi napapansin sa matatanda. O kaya naman ay side effect ng ilang gamot na iniinom. Mahalaga na malaman na hindi lahat ng pagkalimot ay Alzheimer's, pero ang malaking pagbabago sa pag-iisip ay kailangan talagang imbestigahan ng doktor upang malaman ang pinagmulan nito. Naalala ko si Lolo Pedro, isang dating napatalas ng isip at mahilig maglaro ng chess sa plaza. Dati, kabisado niyang lahat ng daan at pangalan ng mga tao sa kanilang barangay. Pero bigla na lang siya nagpakita ng malaking pagbabago. Nakakalimutan na niya ang mga importanteng appointment. Hindi na niya matandaan kung saan niya nilagay ang kanyang pera at minsan ay naliligaw na kahit sa loob lang ng subdivision nila. Sa simula, akala ng pamilya ay dala lang ang stress o nagiging makakalimutin lang talaga kapag matanda na. Pero nang lumala, at napansin na hindi na siya nakakasagot ng maayos sa mga simpleng tanong, ipinag-agapan na nila siyang ipatingin sa neurologist. Sa maagang pagtuklas, mas maraming options para sa management at pagpapabagal ng paglala ng kondisyon. Nalaman nila ang eksaktong kalagayan ni Lolo Pedro at nabigyan siya ng tamang suporta at gamot na nakatulong upang mapanatili ang kanyang kalidad ng buhay. Kung napansin niyo sa inyong sarili o sa inyong mahal sa buhay ang ganitong mga senyales, yung tipong napakalaki na ng kaibahan sa dati o nahihirapan na sa pang-araw-araw na gawain dahil sa pagkalimot, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa isang doktor o neurologist. May mga simpleng tests na pwedeng gawin para malaman kung ano ang sanhi nito. Hindi po ito kahihiyan, kundi isang hakbang tungo sa pag-unawa at pagtugon sa pangangailangan ng ating utak. Ang mahalaga ay suportahan ang ating mga utak sa pamamagitan ng mental exercises tulad ng pagbabasa ng libro, paglutas ng puzzle, paglalaro ng board games,
at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kumain din ng masustansiyang pagkain na mabuti sa utak tulad ng mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids, gulay at prutas. Ayan po mga kaibigan, ang 5 mahahalagang sinyalis na madalas nating nababaliwala na ayon sa mga doktor ay dapat nating bigyan ng agarang pansin. Ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, ang matinding pagkapagod na hindi nawawala, ang hindi pangkaraniwang pamamaga ng paa at hirap sa paghinga, ang bagong pananakit na hindi nawawala o lumalala, at ang biglaan o malaking pagbabago sa memorya at pag-iisip. Tandaan po, ang videong ito ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan. Ang bawat senyales nito ay hindi nangangahulugang may malubha kayong sakit. Minsan, simpleng adjustment lang sa lifestyle ang kailangan o may kulang lang sa bitamina. Pero ang susi ay ang pagiging mapagmatyag sa sarili nating katawan. Ang ating katawan ay hindi nagkakamali sa pagbibigay ng babala. Ito ay parang isang matalinong sistema na nagsasabi sa atin kung may kailangan itong tulong. Kung nararamdaman ninyo ang alinman sa mga ito, huwag magalinlangan na magpatingin sa doktor. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at plano ng paggamot na angkop sa inyong kalagayan. Ang magang pagtuklas ay katumbas ng magang paggaling at minsan ay nagliligtas ng buhay. Ang pagiging proaktibo sa ating kalusugan ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Mahalaga na maging malusog tayo para makasama pa natin ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap. Huwag kalimutan, malaki ang magagawa ng maliliit na pagbabago sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging aktibo araw-araw kahit simpleng paglalakad sa umaga o paggawa ng magagaan na ehersisyo sa bahay ay malaking tulong. Ang pagkain ng sustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas, pag-inom ng sapat na tubig, at pagtulog ng tama ay mahalagang pundasyon ng malusog na katawan. Siyempre, kasama rin ang pag-iwas sa stress, paghanap ng mga paraan para mag-relax at maging masaya, at pagpapanatili ng positibong pananaw sa buhay. Ang kalusugan ay hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at damdamin. Gusto ko ring marinig ang inyong mga karanasan. May mga senyales ba kayong napansin sa inyong sarili o sa inyong mga mahal sa buhay na akala nyo ay normal lang pero naging senyales pala ng mas malalim na problema? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon at babala sa iba. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay malaking tulong sa ating komunidad. Kung nakatulong ang videong ito sa inyo, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon at gabay para sa ating kalusugan at kapakanan. Marami pa tayong tatalakayin dito na tiyak na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas mahaba at mas masaya. At ito na ang surprise na sinasabi ko kanina. Alam nyo ba, ang pinakamalaking sikreto sa mahabang buhay at kalusugan ay hindi lang sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagyakap sa bawat araw na may pasasalamat at pag-asa. Ang totoong sign na mabibigay sa atin ng mahabang buhay ay ang ating kakayahang pakinggan, ang ating katawan, ang ating kabustuhang matuto, at ang ating determinasyong kumilos. Ang bawat umaga ay bagong pagkakataon para maging mas malusog, mas masaya, at mas mapagmahal. Ang buhay ay isang regalo at tayo ang may kakayahang pangalagaan ito. Kaya po, mga mahal kong kaibigan, tandaan, buhayin ng lubos ang inyong buhay sa bawat edad. Pangalagaan ng inyong sarili dahil kayo ang pinakamahalagang regalo sa mundo. Ingat po tayong lahat at hanggang sa muli.